Nagtanong si Zofan sa pinakahuling dumating na si Jizon kung nasaan na nga raw sila. Tinanong niya kung malayo pa ba raw sila sa military base. Napahingi naman ng pasensya si Jizon, nahilo nga raw siya kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na masuka. Mabuti na nga lang daw at natunaw na agad ang mga kinain niyang alien artifacts. Sinabihan ng isang lalaki si Jizon na tumigil na nga raw ito sa pagsuka, dahil punong-puno na nga raw ng suka ang kanyang buhok. Biniro na lang ng lalaking ito si Jizon na sira na nga raw ang pinoprotektahan nitong magandang imahe. Sa ginawa nga raw nitong pagsusuka ay hindi na nga raw ito nararapat na tawaging Most Outstanding Advanced Starfall Warrior. Sumagot naman si Jizon na ipinanganak nga raw siya na mayroong motion sickness, yun nga rin daw ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang gumamit ng mga maneuvering techniques. Noong makita ni Zofan na medyo ayos na ang kalagayan ni Jizon ay inulit na ulit niya ang kanyang tanong. Tinanong niya kung nasaan nga raw sila at kung malayo ba raw ito sa military base. Sumagot naman si Jizon na hindi naman daw sila masyadong malayo sa kanilang kampo, sinabi niya rin na magmadali na nga raw sila para matulungan nila ang iba nilang mga kasamahan. Nagtaka ang lahat nang makarinig sila ng kakaibang tunog, kinabahan sila noong makita nila kung saan ito nagmumula. Nakita nila ang napakaraming halimaw na sabay-sabay na patungo sa loob ng kanilang lungsod. Naisip nila na mukhang totoong araw pala ang sinabi sa kanila ng grupo ni Mo Hanlong. Sa daming araw ng mga halimaw na ito ay maituturing na itong isang monster outbreak. Takang-taka naman ang lahat kung bakit ganoon karaming halimaw ang papunta sa direksyon ng Jinning City. Anong araw ang nangyari at bakit nagbababaan ngayon ang mga halimaw sa Ghost Rain Mountain? Bumalik na ulit ang koneksyon ng kanilang mga communication device noong mapadpad sila sa kagubatan. Mula sa isang radyo ay narinig nila ang sinasabing babala mula sa kabilang linya. Pinag-iingat ang lahat ng nasa Jinning City mula sa napakalaking monster wave na paparating sa kanila. May mensahe rin na ipinarating sa mga miyembro ng Ghost Rain Military Base, hindi nga raw sila makakapagpadala ng reinforcement dahil lahat nga raw ng daan ay hinaharangan na ng mga halimaw. Nalaman din nila na may mga nagkalat na monster luring device sa kanilang lungsod kaya papunta ngayon doon ang napakaraming halimaw. Mas lalong tumindi ang galit ni Jizon sa angkan ng Lee family, paano nga raw ng mga ito nasisikmura na gumawa ng mga nakakasuklam na bagay. Sinabi ni Lieutenant Colonel Sulan na mukhang binabalak nga raw ng mga itong sirain ang buong Jinning City. Marahil nga raw ay ang mga ito rin ang may kagagawa ng monster outbreak na nagpabagsak sa lungsod ng Sierra na mas kilala sa tawag na Donghai City. Sinabi ni Zofan na mukhang balak nga raw ng mga itong ulitin sa Jinning City ang nangyari sa lungsod ng Donghai, hinding-hindi niya nga raw hahayaan na maulit muli ang trahedyang iyon. Pagkalampas ng mga maliliit at mahihinang halimaw ay sunod naman na nagbabaan ang mga naglalakasan at naglalakihang mga warlord-ranked monster. Hindi makapaniwala sina Jizon sa kanilang nasasaksihan, sa daming araw ng mga nakikita nilang warlord-ranked monster ay baka maging katapusan ng araw ng kanilang Jinning City. Sa sandaling makapasok ng araw ang mga ito sa loob ng kanilang lungsod ay tiyak na napakaraming tao ang masasawi. Halos nawawala na sila ng pag-asa dahil maging ang kanilang araw military base ay hindi na rin maganda ang kalagayan. Sinabi ni Jizon na ito ng araw ang pinakamasamang trahedya na nangyari sa kasaysayan ng Jinning City. Wala nga raw laban ng mga tao sa ganoon kalaking monster outbreak. Kahit nga raw may ilan silang warlord ay hindi raw ng mga ito kakayaning labanan ang ganoon karaming halimaw, imbis na nga lang daw kung sakaling may dumating doon na isang war god. Habang kinakain na ng takot ang iba ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang bida natin na si Zofan. Iniisip niya kung anong araw kaya ang maaaring gawin ng kanyang ama kung sakaling ito ang nasa kalagayan niya ngayon. Si Zuhui ay nakilala bilang commander ng buong military unit ng Donghai City pero may iba pa rin itong titulo na nakuha niya noon. Tinatawag din si Zuhui sa bansag na Monster Slayer dahil sa dami ng mga tinapos nitong monster outbreak. Nakakakuha siya ng magagandang resulta sa bawat laban hindi lang dahil sa kanyang angking lakas kundi pati na rin sa kanyang natatanging talino. Naalala ni Zofan ang paalala sa kanya noon ng kanyang ama. Sinabi ni Zuhui na tatandaan nga raw ni Zofan na ang mga halimaw ay nagtataglay lang ng kaunting talino at madali nga lang daw ang mga itong mapapasunod sa isang lugar. Alalahanin nga raw ni Zofan ang mga sinabi niya sa sandaling may makaharap ito na monster outbreak sa hinaharap. Nagkaroon ng ideya si Zofan noong maalala niya ang paalala sa kanya ng kanyang ama.
Ibinahagi niya agad ito kina Lieutenant Colonel Sulan at Jizon. Sinabi ni Jizon na mapanganib nga raw ang planong ito ni Zofan. Sumagot naman si Zofan na alam niya nga raw ang dala nitong panganib, pero malaki rin daw ang posibilidad na gumana ito. Tinanong niya rin sina Jizon kung may naiisip ba raw ang mga ito na mas magandang plano sa sitwasyon nila ngayon. Agad na rin namang pumayag sina Jizon, isasagawa nga raw nila ang plano na ibinahagi ni Zofan. Tinawag ni Jizon ang atensyon ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Sinabi niya na sa sitwasyon daw nila ngayon na anumang oras ay maaari na silang mamatay, may naisip na nga raw silang plano na kinakailangan ng buo ng mga itong kooperasyon. At doon ay inilahad na ni Jizon ang plano na binanggit sa kanya ni Zofan. Wala namang umayaw sa lahat ng mga miyembro ng kasundaluhan, nakahanda nga raw silang sumali sa gagawing operasyon. Gagawin nga raw nila ito para sa kapakanan ng kanilang kampo at para sa kapakanan ng kanilang lungsod. Sinamahan ni Jizon si Zofan sa isang lugar, naroon nga raw sa lugar na yun ang gagamitin nila para sa gagawin nilang plano. Pagkapasok ni Zofan sa napuntahan nilang lugar ay nagtanong siya kay Jizon kung isa ba raw itong military secret base. Hindi nga raw siya makapaniwala na napakarami ng mga itong kagamitan na itinabi sa lugar na yun. Sinabi ni Jizon na ang Ghost Rain Mountain nga raw ang may pinakamaraming monster den sa kanilang bansa, kaya nga raw naghanda sila kung sakali mang may mangyari nga na malakihang monster outbreak. Sinabi rin ni Jizon na hindi niya nga raw akalain na darating nga ang araw na kakailanganin nga nila ang mga itinabi nilang kagamitan. Sumaludo si Jizon at sinabi kay Zofan na mag-ingat daw ito, ang lugar nga raw na pupuntahan nito ay ang pinakadelikadong lugar sa lahat. Maghihintay nga raw siya sa pagbabalik ni Zofan, sana nga raw ay makabalik ito ng buhay. Nagpaalam na rin si Zofan sa lahat ng mga sundalo na magsasagawa ng kanilang plano. Siguraduhin nga raw ng mga ito na makakabalik sila ng ligtas, kapag tapos na nga raw ang mga ito ay magkita-kita na lang daw sila sa kampo. Nagulat si Zofan noong makita niya na naroon pa rin pala si Lieutenant Colonel Sulan, bakit nga raw ito nagpaiwan doon? Biniro naman ni Lieutenant Colonel Sulan si Zofan, nagawa nga raw nitong makatalo ng isang novice rank warlord pero hindi raw agad nito napagtanto na naroon pa rin siya sa kanyang likuran. Pinaliwanag ni Lieutenant Colonel Sulan ang dahilan kung bakit naroon pa rin siya. Hindi nga raw masyadong mahirap ang isasagawang plano ni Jizon at ng iba pang mga sundalo, ang pinakamapanganib nga raw sa lahat ay ang gagawin at ang pupuntahang lugar ni Zofan. Isa na nga rin daw siyang warlord kaya sasamahan niya nga raw si Zofan para mabawasan naman ang napakalaking responsibilidad na nakaatang sa mga balikat nito. Natuwa naman si Zofan sa pag-aalala sa kanya nang namumulang si Lieutenant Colonel Sulan. Matapos noon ay inaya na niya ito dahil kailangan na nga raw nilang magmadali. Naglakbay na sa kagubatan ng dalawa sakay ng isang armored vehicle. Sinabi ni Zofan na sana nga raw ay gumana ang naisip niyang plano. Habang nasa biyahe sila ay ganap nang nabubuo ang isang malaking monster wave sa bungad ng Jining City. Nagtanong si Lieutenant Colonel Sulan kung hindi pa ba raw natatapos si Zofan, bakit nga raw napakabagal nito. Tinanong niya rin kung alam ba naman daw ni Zofan ang ginagawa nito. Hindi na rin nagtagal at sumakay na ulit si Zofan sa armored vehicle noong matapos na siya sa kanyang ginawa. Habang lumilipat sa unahan ng sasakyan ay sinabi ni Zofan kay Lieutenant Colonel Sulan na mabilis-bilis na nga raw siya kung ikukonsidera na unang beses pa lang niya na nagayos ng ganoong kagamitan. Nababagalan nga lang daw sa kanya si Lieutenant Colonel Sulan dahil nga sa nagmula ito sa military at siya naman daw ay sa mercenary guild. Sinabi ni Zofan na isa na nga raw siya sa pinakamabilis kung sa kanilang guild lang ang pag-uusapan. Hindi naman maniwala si Lieutenant Colonel Sulan na isa na si Zofan sa pinakamabilis sa kinabibilangan nitong organisasyon, sinabi niya na tumigil na nga raw ito sa pagyayabang. Sa mga bahagi ng kagubatan ay may mga nagkalat na kagamitan na nagpapalabas ng kakaibang signal. Ang mga kagamitan na ito ay ang mga monster luring device na ginagamit na pang-akit sa mga halimaw. Inilalagay ni Zofan ang mga kagamitang ito para maisakatuparan ang kanyang plano. Nagsilapit ang mga malalapit na halimaw noong makaabot sa mga ito ang signal na inilalabas ng mga monster luring device. Ang plano na naisip ni Zofan ay ang gumamit din ng monster luring device para paglabanin naman ang mga halimaw. Natuwa ang dalawa noong makita nila ang mga dumarating na napakaraming halimaw, sinabi ni Lieutenant Colonel Sulan na mukhang gumagana nga raw ang kanilang plano.
Sinabi naman ni Zophon na napakaaga pa raw para maging masaya sila. Napakalayo pa nga raw nila bago matapos ang kanilang operasyon at di pa nga rin daw sasapat ang mga halimaw na naroon. Sumang-ayon din si Lieutenant Colonel Sulan sa mga sinabi ni Zophon, ang mga halimaw nga raw na naroon ay mabibigyan lang sila ng kaunting oras pero wala nga raw ang mga itong mababago. Sinabi ni Zophon na kakailanganin nga raw nila ng isang B rank o mas mataas pang rank ng halimaw kung gusto talaga nilang mabaliktad ang kanilang sitwasyon. Sinabi naman ni Lieutenant Colonel Sulan na ang isang araw B-rank monster ay kasing lakas ng isang intermediate rank warlord. Kung B-rank monster king nga raw ang madadala nila, kaunti nga lang daw ang tsansa ng mga intermediate rank warlord na mabuhay sa sandaling makaharap nila ito. Sinabi ni Lieutenant Colonel Sulan na napakahirap nga raw makahanap ng ganoong halimaw, saan nga raw binabalak ni Zophon na maghanap ng ganoong halimaw sa kaunti nilang oras. Sumagot naman si Zophon na hindi na niya raw ito kailangang hanapin dahil alam niya nga raw kung saan sila makakakita ng ganoong halimaw. Noon nga raw ay mahina pa siya kaya inakala niya na isa lang itong C-rank Monster King. Ngayon nga raw na halos isa na siyang intermediate Starfall Warlord, naaalala pa rin daw niya ang pakiramdam ng kawalan niya ng kapangyarihan mula sa nakakakilabot na aura na inilalabas ng nakita niyang halimaw. Sinabi ni Zophon na ngayon nga raw ay nakakasigurado na siya na isa nga itong B-rank Monster King at nagawa niya lang makaligtas ng dahil sa sinwerte lang siya noon. Umalis na ulit ang dalawa matapos ng mga itong maglagay ng mga bagong monster luring device. Sa ngayon ay nasa kalagitnaan na sila ng plano ni Zophon. Sinabi ng nagmamanehong si Lieutenant Colonel Sulan na halos malapit na raw sila sa kanilang destinasyon. Nagsusunuran na ang napakalaking grupo ng mga halimaw patungo sa direksyon kung saan sila itinuturo ng mga monster luring device. Naghanda na si Zophon, mukhang ang kailangan na lang daw nilang gawin ay ang pagpapalabas sa sinadya nilang halimaw. Nagtanong si Lieutenant Colonel Sulan kung sigurado na ba raw si Zophon sa binabalak nitong gawin. Inaamin niya nga raw na mas malakas si Zophon kung ikukumpara sa ibang mga novice warlord. Pero mahihirapan nga raw itong makaligtas sa isang B-rank Monster King, maging ang mga intermediate rank warlords nga raw ay mahihirapang talunin ito. Sumagot naman si Zophon nang sigurado na nga raw siya, sinabi niya rin kay Lieutenant Colonel Sulan na magtiwala nga raw ito sa kanya. Nasiyahan si Lieutenant Colonel Sulan matapos marinig ang sagot ni Zophon, naisip niya na talagang napakatapang nito. Dumiretso na ang dalawa sa eksaktong lugar na tinutukoy ni Zophon. Nagtanong si Lieutenant Colonel Sulan kung nasaan daw sila, napakalawak nga raw ng loob ng kuweba at may nakikita nga raw siya na isang mutated giant tree. Habang nagtatago ang dalawa ay natatanaw din nila ang napakaraming eagle fox na nagbabantay sa palibot ng napakalaking puno. Sinabihan ni Zophon si Lieutenant Colonel Sulan na doon na nga raw muna ito at siya na nga lang daw ang magtitingin sa loob ng kuweba. Sinabihan naman ni Lieutenant Colonel Sulan si Zophon na mag-ingat daw ito. Kapag delikadong araw ay bumalik na agad ito. Mabilis namang nakapuslit si Zophon patungo sa isang malaking sanga ng mutated giant tree. Naisip niya na mukhang unti-unti ng araw nalalanta ang punong ito, napapaisip siya kung kaya ba raw ito nangyari ay nang dahil sa kinuha niya ang bunga nito na C-rank alien artifact. Naalala rin ni Zophon ang Eagle Fox King, nangangamba siya na kapag nakita siya nito ay baka hindi na siya nito hayaang makaalis ng buhay. Pero naisip din ni Zophon na natutulog nga raw ang halimaw noong huling pumunta siya doon, baka nga raw hindi nito alam na siya ang kumuha sa C-rank alien artifact. Mas lumakas ang loob ni Zophon noong tingnan nito ang kanyang mga stats. Lahat nga raw ng stats niyang ito ay nasa max limit na nang dahil sa dami ng kinain niyang alien artifacts. Kahit nga raw may makaharap siya ngayon na isang intermediate Starfall Warlord ay magagawa na niya nga raw itong palagan. Naisip niya na marahil ay magagawa niya namang protektahan ang kanyang sarili kapag hinabol siya ng Eagle Fox King. Pagkalipat ni Zophon sa isang malaking sanga ay bigla itong napatigil sa kanyang nakita. Sa harapan ni Zophon ay nakita niya ang isang makapangyarihang halimaw na nakatitig sa kanya. Naisip ng Eagle Fox King na pamilyar nga raw ang amoy ng taong nasa harapan niya, nararamdaman niya nga raw sa katawan ng taong ito ang kanyang alien artifact na nawala. Naisip ng halimaw na malamang nga raw ay ang taong ito ang nagnakaw ng kanyang alien artifact. Mabilis na tumakbo si Zophon upang tumakas, nagtataka siya kung paano nga raw siya nadiskubre ng Eagle Fox King.
Malayo-layo man ang natakbo ni Zophon pero nagawa pa rin siyang maabutan ng tinatakasan niyang halimaw. Tumama ang pag-atake ng Eagle Fox King kay Zophon, mabuti na lang at naisangga agad nito sa kanyang katawan ang kanyang espada. Naisip ni Zophon na talagang nakakakilabot nga raw ang lakas ng isang B-rank Monster King. Mabuti na nga lang daw at lumakas na siya bago pa man siya magpunta doon. Kung hindi nga raw tumaas ang kanyang mga stats, malamang ay patay na siya ngayon sa ginawang pag-atake ng halimaw. Naisip ni Zophon na hindi niya nga raw matatalo ang halimaw na ito, ang magagawa niya lang daw ngayon ay ang takasan nito. Patuloy na hinahabol ng Eagle Fox King si Zophon, gustong-gusto niya itong patayin dahil ninakaw nga raw nito ang alien artifact na gagamitin niya sana para sa kanyang metamorphosis. Mas lalong kinabahan si Zophon noong makita niya na dumarami na ang mga Eagle Fox na humahabol sa kanya. Nagpatalon-talon siya sa mga naglalakihang sanga ng puno upang hindi siya madaling mahuli ng mga halimaw. Habang ginagawa ito ni Zophon ay naisip niya na napakagaan nga raw ng kanyang katawan. Hindi niya nga raw inasahan na ganoon pala kaganda ang ibibigay na epekto ng pagkakaroon niya ng sagad na stat sa lahat ng kanyang attribute. Naisip ni Zophon na sa daming araw ng mga Eagle Fox na humahabol sa kanya, kapag dinala niya nga raw ang mga ito sa kanilang kampo ay tiyak na sobrang mahihirapan sina Li Zong at Mu Hanlong na kalabanin ang mga ito. Nagbuga ang Eagle Fox King ng malakas na skill mula sa kanyang bunganga patungo sa hinahabol niyang tao. Naiwasan naman agad ito ni Zophon dahil sa bilis na ibinibigay sa kanya ng kanyang floating steps of luminosity. Kung hindi niya nga raw naiwasan ang pag-atake ng Eagle Fox King, malamang ay patay na raw siya ngayon o kaya naman daw ay lubhang sugatan. Mabilis na lumiko si Zophon upang lituhin ang mga humahabol sa kanyang halimaw. Habang nagtatago ay naisip niya na siguro naman daw ay hindi na siya makikita doon ng mga Eagle Fox. Ngunit mali ang inaakala ni Zophon, pagkalapit ng Eagle Fox King ay agad nitong inatake ang sanga na kanyang pinagtataguan. Nagtaka ulit si Zophon kung paano nga raw siya nahanap ng halimaw, kapag naubusan nga raw siya ng stamina sa patuloy na paggamit ng floating steps of luminosity ay magagawa na nga raw siyang mapatay ng mga ito. Naisip ni Zophon na kahit anong nga raw gawin niyang pagtatago ay lagi pa rin daw siyang nasusundan ng Eagle Fox King. Tinawagan ni Zophon si Lieutenant Colonel Sulan, sinabi niya na i-activate na nga raw agad nito ang mga monster luring device. Nagtanong si Lieutenant Colonel Sulan kung ayos lang ba raw si Zophon at kung kailangan ba raw nito ng tulong. Hindi agad nakasagot si Zophon kaya ginawa na lang ni Lieutenant Colonel Sulan ang ipinag-uutos nito. Sabay-sabay niyang ini-activate ang lahat ng monster luring device na inilatag nila sa harap ng kuweba. Napatigil sa paghabol ang Eagle Fox King noong maramdaman nito ang signal na inilalabas ng mga monster luring device. Natuwa si Zophon noong makita niya na gumagana nga rin ang mga inilagay nilang monster luring device sa Eagle Fox King. Agad na ibinuhos ni Zophon ang isang berdeng elixir sa kanyang katawan. Lagi nga raw itong gumagana sa tuwing kinakailangan niya ito. Ang inilagay ni Zophon sa kanyang katawan ay tinatawag na Skunk Monster Elixir, sa madaling salita, tinunaw na dumi ng halimaw. Naguluhan ang lahat ng mga nagbabantay na Eagle Fox sa loob ng kuweba noong maramdaman din ng mga ito ang signal na inilalabas ng mga monster luring device. Habang papalabas ng kuweba ang mga halimaw ay naisip ni Zophon na tama nga raw ang kanyang espekulasyon. Nagagawa nga raw siyang masundan lagi ng Eagle Fox King nang dahil sa ginawa niyang pagkonsumo sa ninakaw niyang C-rank alien artifact. Napapaisip din si Zophon na mukhang tama nga raw ang hinala niya na isang B-rank Monster King ang pinakamalaking Eagle Fox. Napakalakas nga raw ng aura nito at napakalaki nga raw ng agwat ng lakas nito kumpara sa mga intermediate Starfall Warlord. Tumawag si Zophon kay Lieutenant Colonel Sulan upang ipaalam na gumana nga raw ang kanilang plano. Sinabi niya rin kay Sulan na hintayin nga raw siya nito dahil papunta na rin daw siya doon. Noong papaalis na si Zophon ay napansin nito na parang may mahalagang bagay pa ang naiwan sa mutated giant tree. Agad na kumilos si Zophon upang tingnan niya nga raw muna ito. Habang lumalapit si Zophon ay mas lumalakas ang kanyang pakiramdam. Sinabi ni Zophon na mukhang ang kakaiba niya nga raw na nararamdaman ay naroon lang sa lugar na iyon. Sa paghahanap ni Zophon ay nakakita ito ng isang nagliliwanag na lugar. Habang lumalapit siya ay naisip niya, na hindi naman daw siguro isa na namang Eagle Fox King ang matatagpuan niya doon.
Pagkapasok ni Zofan sa lugar na pinagmumulan ng liwanag ay bigla itong nagtaka sa kanyang nakita.